tayo po'y pinupo at manalangin. Bilang Diyos, nagpapasalamat po kami sa ating Lord God na binigyan muli kami ng pagkakataon at masamba sa Espiritu at katumanan. Lord God, you are here. Amen. Pinakinawa maging mahayag ito sa aming lahat ng presensya mo ay nandito Panginoon sa aming lahat. Na kailangan po namin magkanan ng pag-uugali ay iharap po namin sa iyo. Dahil ako po ang Diyos na lumikha ng lahat ng mga bagay. Lahat ng bagay nasa ilalim ng iyong kapangyarihan at naghahanap ka ng kadakilaan sa lahat ng bagay. Hindi pa namin ito ay pagkakaroon sa iyo sa pamagitan ng pagpilang salita na nagagaling sa aming labi. But move us with your Spirit, Lord God, so that we could give you the right praise, worship, yung tama po yung pag-ugali na pagkakaroon sa iyo. Batay mo ang mga labi, batay mo po, kung gano'n mo po, ang bagay na lalabas po ito, ay mo Diyos na mga pag-ibig namin nawa po. Nagkalalakihan sa iyo marami po namin. Tulang na po kami lahat, ito na pinakamatanda sa pinakabata. Lalo na Panginoon yung mga youth, kahit na mga sa murang edad nila, nangyari sa pinilang bagay ito, na lahat ng pinagdadali ng Panginoon na tinatamasa nila sa buhay nila sa iyo. Pwede mo po itong pagkait kung gusto yung Lord na. Ulit ito ay isang mabuting Diyos at mabagin. At ang pasensya mo Panginoon, your patience Lord, na hindi ka namin ito natatawaran. Tinutulungan mo kami na pagkatilos muna bago at maunawaan muna ang mga bagay bago mo ikinigit Panginoon ang mayroon at mayroon sa amin. Tinutulungan mo kami sa mga Lord na ang may pagkaroon po namin sa iyo yung aming karapatan Panginoon bahagi para sa iyong pagwalihan. Sa pangalan po ng Panginoon Jesus, ang isang tulan niya at ang daming pagsabi namin. Amen at amen. Para po natin natin sa Panginoon, hallelujah. Numbers 27, verse 18 hanggang 23. Ito na po, ulit natin mga dito. Important, sana natuloy natin. Gusto ko ay patay sa amin yung glory of God kasi para ma-appreciate natin kung nasa ibang Diyos na naman. So that was when the Lord said, verse 27, verse 18, the Lord said unto Moses, take thee Joshua, the son of Nun, a man in whom is the Spirit, and lay thine hand upon him, and set him before Eleazar the priest, and before all the congregation, and give him a charge to their sight. And thou shalt put some of thine honor upon him, that all the congregation of the children of Israel may be obedient. And he shall stand before Eleazar, the priest, who shall ask counsel for him after the judgment of Urim before the Lord, and his word shall they go out, and at his word they shall come in. Both he and all the children of Israel with him, even all the congregation. And Moses did as the Lord commanded him, and he took Joshua, and set him before Eleazar the priest, and before the congregation. And he laid his hands upon him, and gave him charge as the Lord commanded by the hand of Moses. Father God, bless your word, bless the hearers of the word, and bless us, Lord God, let the Holy Spirit be upon us all. Break the bread of life, and feed us all. In Jesus Christ's wonderful name we pray. Let all saints say, Amen, Lord. Amen. Palapal po natin sa hallelujah. Hallelujah. Tayo mga po. Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Makikita po natin sa ating binasa na si Moses ay tumanggap ng commandment sa ating Diyos na ihanda mo si Joshua sa mga kapatid. Tandaan natin na namatay si Moses, mga kapatid, doon sa Deuteronomy chapter 24, makikita po natin doon. Pero dito ay buhay po siya. At habang buhay pa si Moses, ay sinabi na ihanda ko na si Joshua. Ilay mo yung hands mo sa kanya, at pagkatapos ay
Yun ang medyo mahirap po naman pero we have to take it. By God's word, sabi doon, ibahagi mo some of your honor. Parang ang hirap yun. Ang hirap po naman pero hindi ko alam kung paano gawin niya. Ibahagi mo, sabi ng Diyos kay Moses, ibahagi mo yung some of your honor to Joshua. So, hands niya, at pag-message niya sa congregation at ibiling doon ng Diyos na samahan siya ni Eliasar at sa kanilang pagyaon, pagpasok at pagyaon mga kapatid. Ibig sabihin, the way they will lead the congregation of Israel is kailangan mag-consult sila sa uri ng kami. And like before, during the time of Moses, directly nakikipag-usap ang Diyos ng Moses. Napansin po natin, there is a change in the leadership from Moses to Joshua, and there is a change doon sa parang naman ng Diyos. Mga kapatid, but before nagkaroon ng change, pinipay mo na si Joshua. Then, makikita rin po natin that there's also a change, mga kapatid, doon sa visible manifestation ng Diyos, mula doon sa pillar of fire, pillar of cloud, mga kapatid, na sinamahan sila, denied sila, protectionan sila, all their journeys in the wilderness. Tulad ng pangako ng Diyos, kasi ito naman na igagay, mga kapatid, hanggang sa makarating sila sa lupa na pinangako, sabi ng Exodus chapter 40, verse 36 to 38, sinamahan sila ng pillar of fire, the pillar of cloud, mga kapatid, all their journeys, mga kapatid. Pero lahat ng journey, lahat mga kapatid ng ating paglalakbay ay meron tayong patutunguhan. Hindi pwedeng lakbay ka ng lakbay at wala ng patutunguhan. At alam natin, kung sila ay sasamahan, mga kapatid, hanggang sa matapos ang kanilang journey, ang kanilang patutunguhan ay ang promised land. So napansin natin, habang sila ay nasa wilderness, nandun yung presence na pillar of fire at pillar of cloud. Pero nung nandun na sila sa banks of Jordan, tanaw na nila yung promised land, hindi na natin narinig yung pillar of fire at pillar of cloud. Pero before nawala yung pillar of fire at pillar of cloud, prepare mo na yung sanctuary. Napansin ninyo, there's a preparation before the change in leadership. Mga kapatid, from Moses to Joshua, there's also a preparation, mga kapatid, sa pagkapalit ng physical manifestation ng Diyos, mula mga kapatid sa pillar of fire, pillar of cloud, sa ata na naman. Sa ata na naman. Wala na yung pillar of fire, pillar of cloud, pero ata na naman. At kung titignan po natin yung kaganapan, makikita rin po natin. Sabi na natin ba na kasulatan mga kapatid, kung kapuspusan natin sa inunahan kay Cristo, Proverbs chapter 2 verse 9, sa ating Panginoon Kristo sa katawan, sabi ko, so yung visible manifestation mga kapatid ng Diyos sa panahon ni Cristo ay si Cristo. Pero sabi ni Cristo, katotohanan sinasabi ko sa inyo, sabi niya mga kapatid, kailangan ako yung malis, dahil kung hindi ako alis, hindi natin siya yung Espiritu Santo. At sabi mga kapatid sa John chapter 16 verse 13, mga kapatid, kapag dumating ang Espiritu ng katotohanan, dahil gagabayan, sa lahat ng katotohanan, ipapagit ang bagay na darating. All these things are, mga kapatid, parallel and the pattern does not change. Nakita ninyo, may pagpapalit, pero yun pa rin. Nagpalit yung pillar of fire, pero yung presensya ng Diyos nandun pa rin sa atin. Nagpalit mga kapatid ng ministry from Moses to Joshua, pero sabi ng Diyos, huwag kang iilis sa kaliwang kanan. Manatili ka, amen, hallelujah. Manatili ka doon sa ibinigay. Don't go to stand kay Moses. There's no change there, mga kapatid. Ang nag-change lang, mga kapatid, ayun, doon sa Diyos, yung visible manifestation niya, dito kay Moses, leadership, dito sa ating Panginoong Kristo Jesus, mga kapatid, from a physical body to a spiritual body, the Holy Spirit. So saan nakikita natin yun? Nang buong linaw mga kapatid, bago tayo pumunta doon sa Jordan. Now, for 400 years, nandun sila sa Israel, ang Israel nasa Egypt. For 400 years. Sila mga kapatid are in bondage, sila ay bilanggo doon, sila ay bitag doon mga kapatid, at sila ay pinapahirapan ng tagapag-atak, taskmaster. So kung yung pananampalataya ay binigay nga sa kanilang anak Abraham. But for 400 years, it not of this. For 400 years, wala silang alam gawin kundi utusan at maging nalipin. At kung meron mang natitirang pananampalataya na meron sila na galing sa kanilang mga ninuno, ano kayo mangyayari doon? Kung araw-araw, pag-isip mo sa umaga,
kailangan mo na magtrabaho, pag-isip mo sa umaga, kailangan mo morning breaks, at kung pagod na, patay nga ka, lalakay ka na nakapagkata. Anong pananampalataya pa kayo meron na? Definitely, it will be better than. Ano na? May pananampalataya. Tama. Kung baka mawawala ka ng pananampalataya. Dapat ang pinagarap mo palagi pananampalataya. Pagkatapos na siya sa pagkalalagay, sa pananampalataya natin. Ang pinagarap pala, pananangailangan sa umaga pala, pananangailangan, nandiyan na si Judith. Di ba? Pag-gising mo pala sa umaga, tumatatok na si Judith, mga kapatid. At pag aalis ka sa sabihin ng mga anak mo, may kailangan nagbayaran sa eskwelahan, at bigla sa sabihin ng asawa mo, ay natay mabili ng bigas, patay ka ng bata na. At everyday, gano'n ang gano'n. Sa tingin ninyo, mga kapatid, nadarating ka ng gabi, pagod na pagod ka na, at pag-gising mo sa umaga, yun ang sasalubong sa'yo. May paano na kayo sa bata. Napangilap ko. Nagtitignan natin ang kalalagayan, mga kapatid, na mga Israelita doon sa Egypto. At it is not just one day. It is not just 1 year. It is 400 years. 400 years. Nagganon. Ano pa kayong nalalagay pananampalataya na lang sila? Kaya tignan ninyo, nung dumating ang Panginoon, bumaba siya, mga kapatid, at sinubo si Moses, mga kapatid, sa Egypto, pinaniwalaan ba agad si Moses? Nung siya'y nagsalita doon sa mga Israelita, dinala niya yung salita ng Diyos na sinabi ng Diyos, sabihin niya sa mga Israelita, kailangan pa niyong lakipan ito ng mga tanda. At sila naniwala for a while. At yung bagay na ginawa niya, sa harapan ng mga Israelita, dinala niya kay Pharaoh. Same thing, ginawa niya. Pero yung mga kampon ni Pharaoh ay ginaya kung ano ginawa ni Moses. Nung binaba ni Moses yung kanyang staff, yung kanyang pungkod, mga kapatid, ay naging ahas. Kinaya rin yun. Naging ahas din. Pero yung kanilang mga ahas ay kinain ng ahas ni Moses at nung dilapot ni Moses sa dito ko doon eh. Naniwala ba si Pharaoh? Hindi siya naniwala. Lalo tumigas yung puso niya. Pero bago pa man nangyari ito, sinabi ng Diyos kay Moses, matitigas itong puso ni Pharaoh. So tumigas na yung puso ni Pharaoh, mga kapatid, at sabi niya, yung nilang request, mga kapatid ni Moses ay bigyan kami ng 3 araw para makapagsama kami doon sa ilan. Eh sabi ni Pharaoh, pero paano oras ng mga ito? May oras pala silang magbalato ba? Pag yun na silang bigyan ng straw is dayami. Pag yun na silang bigyan ng dayami, siguro dayami na galing sa wheel. Ligo. Dahil kailangan yun para doon tumibay yung ginagawa nila ng bricks. Kaya yung sila gumawa. Bukod doon, dahil may panahon sila, nakagbalato ba, bablahin niyo yung production bureau niya sila nakakuha ng straw at pinadonre pa yung kailangan nila i-produce the bricks. Ano nangyari? Nawala yung tiwala. Ang labdaw na nga yung pananampalataya ng mga Israelita, ganun pa yung nangyari. In-expect nila, sa isang salita lamang, mga kapatid ni Moses ay papayag na agad si Pharaoh. Pero hindi ganun nangyari. Lalo sila pinahirapan, sabi nila, nagalit sila, di Moses at di Aaron. Pero pansinin po natin, nagalit Moses. They did not believe the word of God. Ang bayan ng Diyos, hindi naniwala sa Diyos. Pinurusan pa sila ng Diyos, hindi naniniwala sa akin. Ang Diyos, ano ka naman ng mga bagay, makapagyaran sa lahat. Mamatay kayo lahat. Ginawa ba ng Diyos ang hindi? Tulad ng ginawa niya sa Numbers, hindi gano'n ang reaction niya. Kundi, anong reaction niya? Sige, bumalik ka kay Pharaoh at gawin mo ang mga bagay nito. Ano nangyari mga kapatid? Kaysa parusahan ng Diyos yung mga tao, yung bayan niya, na nireject yung kanyang salita, mga kapatid, in-intensify pa ng Diyos yung kapangyarihan niya at blessing niya doon sa mga tao na hindi naniwala sa kanya at nireject siya. Nasusundan pa natin mga kapatid. At gumawa na ng mga milagro si Moses. Kaliwat kanan 10, mga kapatid, na salot. Hallelujah! Ang ipinataw niya sa Egypto hanggang sila ipinalis. Sila na mismo. Pinalis na, pinataboy pa. At binigyan pa sila ng mga kayamanan para lang umalis. Binigyan sila ng dito, pilap, mga kapatid. Tandaan ko natin, sila ay mga halipin. Pero nung nasa ilang sila, at gagawa na sila ng tabernakulo, Exodus 25, humingi ka, sabi ng Diyos, ng pilap, ginto, ng ginto, pilap, at bronze. Okay.
Ang umayaw, mga kapatid, si Moses. Come on, saan yung tingnan ngayon? Tandaan mo natin, makalipid to. Makalipid, they don't have any possessions in life because they are servants. Pero nung humingi, mga kapatid, hallelujah, si Moses ayon sa utos ng Diyos. Hallelujah, binaha para makagawa sila ng tabernakulo at santuaryo, mga kapatid. Binaha ng gintong gilat, mga kapatid, at tanso na kailangan pigilan na yung pambibigay dahil sa sobra na. Pupurihin ng Panginoon. Hallelujah. Where did that come from, mga kapatid? Saan galing ang bagay na ito? Nung sinipalis. Yan sabi, humingi kayo. Humingi sila, mga kapatid. Nakita ninyo gaano marami binigay sa kanila. Umalis lamang sila. Sometimes sila nila ito nakikita. Sometimes, mga kapatid, akala natin kawawa tayo sa mundo nito. Pero may mga tao na kung minsan nais tayong dispatchahin, mga kapatid, at binibigyan tayo ng pagpapalo para mag-dispatcha para tayo. Muli ng Panginoon, mga kapatid. Hindi natin makanawaan yan at hindi natin nakikita na pwede mangyari at pwede yan ay maaari mangyari. Mga kapatid. Muli ng Diyos na. Pagkatapos nangyari yan, mga kapatid, nakikita nyo nag-intensify. Habang nire-reject nila, nagre-reklamo yung mga Israelita, mga kapatid, na ano nag-intensify, mga kapatid, yung demonstration ng power ng Diyos sa kanilang kalagitnaan. Pagdating nila sa Red Sea, mga kapatid, hallelujah! Anong nangyari doon? Sabi, hindi na lang kami dito para masakote dito. Sana hindi na kami umalis doon. Ganun palagi kanina mga ano. Sana huwag tayo ganun eh. Kapag tayo, mga kapatid, ay humarap na sa mga pagsubok, sabi ko, sana hindi na ako nagimana ng palataya, magkagawin lahat ng mga bagay. Huwag ganun, mga kapatid. Because here, makikita muli natin, mga kapatid, na nag-intensify ulit, mga kapatid, for the third time. Nag-intensify ulit, mga kapatid, ang demonstration ng kapangyarihan ng Diyos, yung pillar of fire. Mga kapatid, ay binigay na sa kanila. Nagsabi, mga kapatid ng Diyos, bakit ka humihimik? Magsalita ka! At nung nagsalita si Moses, mga kapatid, yung pulang dagat ay nahati sa dalawa. At nagkaroon, mga kapatid, ng dry ground. Tuyo. Hindi po sila umapak sa putik. Sila po ay naglakad sa tuyo na lupa. Hindi tayo pwedeng maglakad sa putik dahil yun ay mayroon pa rin itong tubig. Once you cross, mga kapatid, leaving behind Egypt, mga kapatid, at ang Egypt, ibig sabihin yan, mga kapatid, ay sanlibutan. Once na iniwanan mo sa sanlibutan, wala dapat nakadikit sa iyo na sanlibutan. Kaya makikita natin, mga kapatid, sila ay pinahintulutan, makadaan sa tuyong lupa, mga kapatid, na nagsasabi lamang, mga kapatid, pag ikaw ay nagdesisyon na paglingkuran ng Diyos, ng buong puso mo, kung kaluluwa mo, kung lakas mo, mga kapatid, magsusumikap ka rin, iwanan mo talaga yung sabi mo. Amen. You are human. We are human. At palaging nakakaharap natin ang ating kahinaan, mabagsak tayo. Pero hindi ibig sabihin, magpapagala tayo sa ating kahinaan. Dahil ang Diyos bibigyan tayo ng kalakasan para mapagtagumpayan ito. Amen. Ipokrito tayo kung sasabihin natin hindi tayo pumabagsak. Kung bagsak tayo. Then sabi ni Brother Brian, mga kapatid, yaong laman mo, mga kapatid, your sticky nature will bother you. Up to the end, mga kapatid. Hanggang sa wakas, ibabother ka niya. Pero tutulungan ka ba ng Diyos? Yes! Amen! Kaya ito na, ma-overcome mo yun. Hindi mag-uutos ng Diyos na patayin yung lahat ng sangkap din yung mga katawan na nasa babaw ng lupa. Kung hindi ka, tutulungan din ng Diyos. Dahil on your own, hindi mo yan kaya. Bilang isang tao, mga kapatid, na pinanganak sa mundong ito, ang una natin nasagap ay ang worldly nature, mga kapatid. At yung worldly nature na yun, mga kapatid, pinapakilos tayo sa nais nito. Pero sa panahon na nakilala natin ang ating Panginoon at binigay sa atin ang Espiritu Santo, mga kapatid, nag-iba ang takbo ng ating buhay. Tayo'y ginagabayan na ngayon ng Espiritu Santo at kung anong kalooban ng Espiritu Santo, yun ang ating ginagawa. At pag hindi tayo nakinig, may nangyayari sa atin hindi maganda. Tandaan po natin yan. Hindi siya papayag na tinawag ka na katapos ay iiwanan mo pa ang pagiging Kristiyano mo, ang paglilingkod mo sa Diyos. Pag iniwanan mo, mga kapatid, at hindi ka pinarusahan ng Diyos, isa lang ang ibig sabihin niya, hindi ka kanya. Pero pag iniwanan mo ang Diyos at pinalo ka, isa lang ibig sabihin niya, kanya ka. Mahal na mahal ka niya. Kaya kanya pinapalo.
Yun ang sinasabi ng ating banal na kasulatan, mga kapatid. So, nakita natin nag-intensify. At nung gustong sumugod, mga kapatid, ang mga Ehipto, kumagitna, mga kapatid, o pillar of fire. Pillar of fire and pillar of cloud, mga kapatid. Ano? Dalawa ba yan o isa? Sino sa isa? Barikel. Di ba? Dalawa yan o isa? Tama si Barikel, tama si Sisito. Isa. Kala natin dalawa, di ba? Pero isa yan, mga kapatid. Si the fire ay nandoon sa gitna ng cloud. Hindi natin nakikita sa araw kasi normally gano'n naman ang light, di ba? You cannot see the light during the daytime. Pero pagdating ng gabi, makikita mo yung apoy dahil madilim. So nagtiliwanag yung apoy kahit ito, mga kapatid, ay nakapabera ng ulap, mga kapatid. And that's the visible manifestation of God. That's the Shekinah glory of God. Tandaan po lang niya. Yung visible manifestation ng glory of God is the Shekinah glory of God, mga kapatid. Huwag natin kalimutan yan. At nakita natin yun ay sa isang panig, mga kapatid, na tinaroonan ng mga ito, madilim. Pero doon sa tinaroonan, mga kapatid, ng mga Israelita ay maliwanag. Dahil doon sa pillar of fire, mga kapatid. At kung gusto nang lumusog, mga kapatid, yung mga Israel, yung mga Egypto, ay pinabalik ng Diyos yung tubig. At nalunod lahat yung mga Egyptian na sumusunod, mga kapatid. Puri ng Panginoon. Can you see how God has enticed us? Diba sabi ko ng last week, in-entice tayo ng Holy Spirit. Bago pa man tayo, naging mananampalataya. Dahil kung hindi tayo hinimok, hindi tayo, mga kapatid, inakit ng Diyos, wala tayo dito na yan. Kasalanan, inakit tayo. At kung inakit tayo, napunta tayo dito, nakarinig tayo ng salita ng Diyos, mga kapatid, at kung tinanggap natin, binago tayo ng salita ng Diyos. Amen. Pero makikita po natin yung Holy Spirit, mga kapatid, na nag-inganyo sa atin, doon sa ating kamusmusan, doon sa ating pagka-baby, doon sa ating pagkabata, pag tayo nagagawa ng mga bagay na hindi tama, wasto sa kanyang harapan, sinasaragsak natin, ang kalooban ng Diyos, hindi siya nagpapataw. Napansin ninyo? Kung tayo namusmus pa sa pananampalataya, ang gayabang natin, ang lalakas natin, mga kapatid, kung magsalita tayo, kailangan natin ang lahat ng mga bagay. At kahit sinong kaharap mo, kaya mo pakumbangin, kapamagitan, mga kapatid, ang kaalaman ng revelation, alam mo. But it did not do us. Right? Wala tayong nasaan na yung mga nakasira natin? Wala rito. Puri ng Panginoon. Pero, pinarusahan ba tayo ng Diyos? Sa ating mga kabalbala na nagawa, sa ating bago spare baby, like the Egyptians, like the Israelites noon, pinadalayan tayo ng Diyos. Kahit sa patawag tayo ng kaparusahan, na nararapat lamang, binigyan tayo ng biyaya ng Diyos. At tinulungan tayo, nalalayan tayo upang tayo ay we could swim over the tide. Makaraos tayo doon sa ating dinadaanan na bagay na hindi maganda. Tayo man again, pataas ng pataas yung antas ng pagtulong ng Diyos, lalo na yung mga naging consistent sa kanilang pananampalataya. Yung hindi naging consistent, nagkano ninyo ito, ingat tayo. Huwag tayo maging judgmental kasi hindi natin alam kung sino yung totoo at hindi. Dito sa church, dito sa church, natin alam yung totoo at hindi. At maaaring meron, mga kapatid, matagal talaga na mahimok ng Espiritu Santo upang siya ay magseryoso sa paglilingkod sa Panginoon. Nananatili siya baby. Matagal, magiging baby niya. So, anong tatanggapin niya sa Panginoon? Kaysa siya ay parusahan, kaysa siya, mga kapatid, ay bigyan ng karampatang parusa na narapat sa kanya, hindi siya pinaparusahan ng Diyos. Nagtataka tayo po minsan. Bakit ito tagal naman na lang palataya ito? Bakit marami siyang bagay na ginagawa laban sa kalooban ng Diyos, laban sa mensahe? Bakit hindi pinaparusahan ng Diyos to? Kung minsan nalulupay tayo dahil gusto natin, agaran. Bigyan siya ng karampatang paparusahan ng Diyos, di ba? Pero hindi ginagawa ng Diyos. Could it be? He's still a baby? For me, it could be. Nananatili siyang baby kaya hindi siya maparusahan ng Diyos dahil hindi pa dumadating yung ganap, mga kapatid. Hallelujah! Na pag-ugali upang siya ay magpakita ng tama na pag-ugali sa laman ng Diyos. Di ba dumadating? So hindi magawa ng Diyos na gusto man niya, mga kapatid, natayan! Mga kapatid, gusto man niya, mga kapatid, upang ipakita sa mga iba na huwag siyang tularan, hindi magawa ng Diyos. Hindi pa kasi. Hindi napakahirap. Hatulan,
Dahil hindi mo alam kung baby o siya ay hindi talaga mananampalataya. Come on. Is this person has the seed of God or he doesn't have the seed of God? You don't know. Tama. Pero parehas yung pag-ugali na pinapakita sa mananampalataya at hindi mananampalataya. So paano mo siya natulan? Hindi ka mo pwede natulan. Pwede mong gawin ay panalangin siya para makarecover siya. Kung siya ay binhi ng Diyos, patuloy mo siya panalangin. Amen. Masakit kung minsan. Di ba? Pag may anak ka, at nakikita mo yung anak mo, pasaway, hindi siya nagiginig sa'yo, kahit ipanalangin mo, mga kapatid, kung minsan napakahirap ipanalangin, kung palagi niya sinasaktan ng damdamin mo. Pero kailangan mo ipagpatuloy, dahil anak mo. Tama. Amen. Hindi ka pwede lumito, anak mo eh. Tama. See? So ganun ang ginagawa ng Diyos. Patuloy niyang in-intensify, mga kapatid, yung kanyang demonstration ng kanyang kalwalatian. Patuloy niya, mga kapatid, pinapakita yung kanyang kapangyarihan sa mga Israelita. Protectionan sila. That time, mga kapatid, hindi lang paggay at hindi lang, mga kapatid, bilang liwanag at takip sa init ng araw ang ibinigay ng pillar of fire, kundi sila ibinigay ng protection. Puri ng Panginoon. So, huwag natin isipin na yung banal na Espiritu ganun ang ginagawa sa atin. He is just guiding us to our God and showing us things to come. The Holy Spirit, Hallelujah! don't know it, but He's protecting it. Yes, Lord, amen! Pinoprotection lang ganyan. Kasi kaya tumingin ka doon sa anino, mga kapatid, para maunahan mo. Pupuri ng Panginoon at intensify. Hindi siya uminto. Amen! Pero darating ang punto, mga kapatid, hallelujah, yung pag-aalala niya sa'yo, pag ikaw ay nagkaroon na ng tamang revelation doon sa kanyang salita, then that's the time. I-require niya. Si habang wala pa yung tabernakulo, ang Diyos, pinalalayan niya yung mga Israelita. Wala kami nakain. Dinala mo kami rito para mamatay sa ilan. Mabuti bang kung bumalik kami sa Hinto, doon na nakakain kami ng masasarap. Dito wala kami makain. Nagpauna ng Diyos na, mana. Ininsulto yung Diyos, ininsulto yung lingkod ng Diyos. Pero ang sagot ng Diyos, tagpaulan ng mana. Hallelujah! Puri ng Panginoon. Amen. Ano ba ito? Mana na lang ang aming kinakain. Sige, narito ang karne. Nagbigay ang Diyos ng karne. Sige, ini-insulto yung kapangyarihan ng Diyos na tinabagay yung Diyos, mga kapatid, na kanilang pinaglilikuran ay walang kapangyarihan. Walang magawa. Pero yung binibigay ng Diyos sa kanila, tinabaga, hindi nila magawang pasamuhan. You cannot find the Word of God. Nang paulan ng mana ang Diyos, magpasalamat mo na sila bago sila kumuha ng mana. You cannot find in the Bible na binigyan sila ng meat, kaya nagpasalamat mo na, nagkakaugagan sila! Kumuha lang! Hindi ka marunong, kinakain na nila! Kaya sila, sa sobrang gamit sila, mga kapatid, hindi pa luto, mga kapatid, yung hindi ko na, ako, the fire, kinain na nila! Puri ko muna. Doon nila napigilan ng Diyos. Wala nang magagawa. Pero, hanggang di pa nila nagyang ibibigay ng isipan ng batas. Kasi paunawa sa kanila. Hallelujah. At nagkaroon ng tabernakulo at sanctuary. Can you see that? What they have? Nung bumaba ang Diyos sa Mount Sinai, ang gusto ng Diyos kausapin ng tao. Dagi sa kanya. Parang ganito. Pinakausap lang. Pero inayawan. Tingnan niyo ang kanilang sinabi. Sabihin na lang sa'yo, Moses, kung ano ang sasabihin niya at kami makikinig. See, hindi na kaya nilang kanilang sarili sa kalalagayan na kailangan sila sumunod dahil kung hindi. Ayun sila. Nung sinabi lang makikinig sila, ibig sabihin, mga kapatid, they have to follow, obey the word of God, or else. So nakita ninyo, dahil sa bagay na yun, ang daming binigay na batas ng Diyos. Sila. At kung maraming batas na binigay ang Diyos, the moment na nagkaroon ng mga batas, mga kapatid, nagkaroon na rin ng kaparsan. Oh, hallelujah. Sana nakinig na lang sila doon sa, amen, nakinig na lang sana sila. Oh, habang nagsasalita ang Diyos, hindi isip ko na lang, sobrang ingay, nakakabigi.
Yung pananalita mo, tulad ni Pastor sa oras na ito. Kaya sabi niya, magsalita ka na lang. Huwag ka na Moses ang aming pakikinggan. After that, slow. Patas. Then, ni-require na ang accountability. Na pag ikaw hindi nakasunod sa batas, may karampatang kaparusahan na mangyayari sa'yo. So makikita natin gano'n ang mga pangyayari. At along the way, nandun yung pillar of fire, pillar of cloud. Sabi ni Miriam, dapat ako rin! Ang babae. Ako rin dapat! Pati ko ng proses! Sa chapter 12, verse 11 ng Exodus, kung doon nagkakaroon, lumabas ang kalawalati ng Diyos. Masas ang Diyos. At anong nangyari nung lumabas ang Diyos? Nagkaroon ng tetong si Miriam. Ang hirap hamunin ng Diyos. Kaya mabuti pang hinahamon ko kayo. Hinahamon ko kayo na duminya kayo sa salita ng Diyos kaysa hamunin natin ng Diyos sa pagiging pasaway natin sa Diyos. Huwag natin gawin yan mga kapatid. This is the only thing that keep us rolling. Nakakapagpatuloy tayo. Kung hindi natin ito ginagawa, matagal na po tayong dumustos. Salamat sa salita ng Diyos. Amen. Nabubuhay pa. Right, tama. Amen. Pa na ng palatay. Amen. Na nandun sa atin. Gahibla na lang yan mga kapatid, patuloy mo yan. Sa palatay na. Amen. Patuloy ka pa rin umawag sa Diyos, dahil ang Diyos hindi ka pababayan, hindi ka iwanan. Amen. Sa Diyos parang iniiwanan. Pero yun ay pagsubok naman tayo. Hindi ka tineten. Ano ba? Dati ba ng tinutokso at sinusubo? Pag tinutokso ka, may intention na gawan ka ng kasamaan, pakinsalahan. Pag sinusubok ka, tinitignan kung ano yung pagkatao mo, karakter mo. So walang pakinsalahan doon. Nasusundan na yan. Ang Diyos, sinusubok tayo. Pero hindi tayo tinutokso. Dahil pag tinukso tayo ng Diyos, mahuhulog tayo sa pakinsalahan. Kaya hindi niya pwede gawin yun. Dahil mahal na mahal tayo ng Diyos. Kung meron ng bagay na ginagawa ang Diyos sa atin, sinusubok tayo. Bakit tayo kailangan subukin? Para lumitaw yung tamang karakter na nais niyang makita sa atin. Amen. Biglaan ba yun? Hindi. Pag hindi mo kaya, mga kapatid, ang Diyos ay aalalayan ka. Amen. Sino ba kung malalay ni Moses? Ano bang mga pagsubok na duman ba? Ang dami. Pero sino mo malalay pa sa kanya? Justin. Kaya ganun din tayo. Kaya mga makulan, ganun din tayo dapat. Pag nakikita natin ang ating mga anak, mga kapatid, na tila baga nahihirapan doon sa disiplina na ginagawa natin sa kanila, medyo look from the distance. Look from the distance, mga kapatid. Tignan ninyo kung bakit gano'n ang reaction nila. Take another point of view. Kasi kung nakatingin ka palagi sa isang point of view, hindi mo makikita yung kabuuan. Kaya tingnan mo, ano ibig ko sabihin? Gumamit ka ng ibang paraan. Mga kapatid, tulad ng ginagawa ng Diyos sa Israel. Hindi niya pinigla. Dinahandahan niya mga kapatid. At habang tinuturuan niya, what is God doing? Binabalik niya yung pananampalataya. Kasi binabalik niya yung pananampalataya ng mga Israelita na nawala because of 400 years of bondage. Paano niya binabalik, mga kapatid? Salita coupled with kalakip ng mga tanda. Ang galing mo yung grabe. At yung din na sinabi ng ating Panginoon, di ba? Sa ating Panginoon, ang magpapabautismo, ang sasampalataya at magpapabautismo, ang mga tanda nito ay lalakip sa kanila. Kung hindi lumalakip yung mga tanda, something is wrong. Pwede bang maging mali ang ating bautismo? Yes! Pwede bang magpabautismo ulit? Yes! Pwede bang magparibaptize ulit? Yes! Kung nakita mo yung bautismo mo, hindi lumalapad ang mga tanda, something is wrong. Kailangan lalapat yung mga tanda. Kaya ganun din ang nangyari sa akin ng mga kapatid. Lumalapad yung mga tanda. Sabi ni Brother Branham, baby are not born men. Yes. Tumatanda tayo, kaya nakakalayan tayo ng Diyos. Hindi natin tinatanggap yung karampatan, kaparusahan na dapat. Pero huwag ka naman magpaka-baby na matagal. Sometimes yung pagiging baby mo ay dahil, mga kapatid, sa gusto mong mangyari muna sa buhay mo. Iiba yung pag-iingat sa Diyos. Ang sarap na
Diba? We have to sacrifice sometimes. For most of the time. Pero kapalit nito, may bunga naman naman yan. You know, when I was starting, marami kong tanong pag pinagraduate yung yan. Magbuhay ka na yung 1,000 taon. Pagkatapos namatay ka, ano? Yan, marami kong tanong. After that, what? Namatay ka. Nang wala kang Diyos. Wala kang Kristo. Ano nangyari sa'yo? Kaya kung may Kristo ka, gaano man kahirap ang buhay mo sa mundong ito, hallelujah! Sinisimulado ng Diyos na pagdating mo doon, ginto yung maapatan ng mga tao. Amen! Ginam yan, mga kapatid, sabi ng Panginoon, matahirin niya ang mga luha mo. Luha ng tagumpay. Na makita mo lahat ng paghihirap mo sa mundong ito, lahat ng sakripisyo mo sa mundong ito, Brother Leo, ay binigyan ng gantimpala ng Panginoon na hindi kayang tumbasan ng anumang kayamanan sa mundong ito. Amen! Wala kami tutumbas. Doon mo lang marirealize ang tunay na kaganatan, kasiyahan at kasapatan. Dito kailanman hindi. Gano'n man kalaki kikitain mo dito, gano'n man kayaman ang makaman mo dito mga kapatid, there is still something missing. Tama. Meron na merong kulang, at merong panahon na manlulupay-pay ka, magkakaroon ka ng kadalamatian, meron na merong ibibigay sa'yo. Kapag subok ng Diyos, yan ba talaga ang gusto mo? Yan ka talaga mananahan? Yan mo ba talaga ipapokus sa lahat ng isip mo? Ang kakao mo! At dahil hindi ka maglilingkod sa dalawang Panginoon, ikaw ay magiging taksin sa akin. You do not serve two masters, brothers and sisters. Magiging taksin tayo doon sa isa sa you cannot give to God what is due to God if you have two masters. Hindi ako nagpapatanda. You cannot give. There's mayroong sincerity. May sinceridad hindi mo maibigay sa Diyos kapag dalawang master pinaglilingkuran. It will show on your attitude, it will show on the way you speak, it will show the way you move, the way you work. Makikita yung sinceridad sa iyo. Bakit? Kasi you cannot play a dual life. Minsan nakikerry mo yung buhay mo dito, makikerry mo dito. Yung buhay mo dito, makikerry mo dito. Sana, kung nakikerry mo yung buhay mo bilang mananampalataya, saan trabaho mo? Okay, sana yun. Pero hindi mo naiwasan, mga kapatid. Dahil kung saan ka babad, 7, 6 days a week, nandun na, babad doon. Kumuha ka lang ng sponge, lagyan mo. Red, malito. Ibabad mo lang ng 2 segundo. Chop! Yung sponge, nagkulit-puti. Ilan ang sisip-sipin nun? Pag pinaga mo, kukunting tubig na. Ibabad mo lang 7 minuto ito. Yung isa, sa kulay rin. Tingnan mo kung gaano mga kapatid ang mapitigan mo doon. That's the truth of it. Kung saan tayo babad, gano'n ang nangyayari sa atin. Kaya kailangan natin yun. Kailangan natin ang wala ng Espiritu Santo. Kung yun pa ay wala sa ulo mo, matay ka na. Yun na rin ang pananggalan mo, mga kapatid. At pag nasa iyong wala ng Espiritu Santo, pakikilusin ka ng iba. Pakikilusin ka ng iba. Hirap na hirap kang tumawa pag nagpapatawa yung mga opisina mo, nakabastusan yung pagpapatawa nila. Hirap na hirap na. Pag nagpapwentuhan na sila, bago kapit ang kabastusan, aalis na. Hindi mo magawa na sumausaw ka doon. Hindi mo magagawa. Hindi mo sumagawa na siguro. Now, if you cannot do that, something is wrong. Something is wrong. I challenge you, sinachallenge mo mga kapatid. Dahil yun ang katotohanan. Amen. Kung saan ka babad, yun ang espiritu na dala mo. Nung ako ay binatilyo, meron dito sa amin, nakwento ko na ito, di ba? May uso nun yung Dharma. Dharma. Di ba? Yung lulunok ng bato, pagkatapos, mga kapatid ay, shoot, magkakaroon ng usok. Sabi niyo, magkakaroon ng usok, tapos magiging Dharma na, di ba? Hindi batang lalaki dito sa amin. Batang lalaki, hindi pa kaya, pero nanonood kasi ng Dharma. Ang ginagawa niya, Father Roy, kinuha yung mga pulburo ng 5-star. O, pulburo ng 5-star, nilagay niya dun sa harap niya. Tapos sinindyan niya, sabi niya, sunod yung kilay niya. Anong ginawa namin? Ako pang nag-debig sa kanya. Dinala po siya, dinala niya, para gamutin. Sunod talaga. Yung kilay niyang itim, naging putik. Why? Kasi yung espiritu na pinapanood mo, babad ka doon,
Pag mga ganyang ano tawag mo ba? Series? Ay na yan? 5 days. O 5 days. 5 days kang babad doon. Dahil kaya pati na lagi, nagdara na. Nakita yung Espiritu, kaya kang, yung Espiritu, kaya ka. Napapinusin, ayaw sa gusto niya kung babad ka sa Espiritu na. Kaya mag-ingat tayo. Ako, maraming nananalangin para sa inyo. Nananalangin ako na. Pag-alis ko, wala na ako. Sana hindi lalagnaw pa na ng panatay ninyo. Natakot ako, pero magawin pa na ng panatay ninyo yung sincerity, seriousness, gusto ko yung ginagawa mo. Gusto ko na dadala mo yung mga kapatid na iba nyo sila. Kasi gano'n lang pa yung mga kapatid, hindi na anak yan. Pero, puli lang Panginoon. Let's do something. Brother, gusto ko nang nangyayari na brother. Kasi, kami, lumalaki pa, may common naman yung boses namin. Ang problema, nawawala kami sa timing. Hindi lang timing, kung minsan lumilis pa yung aming boses. Wala sa tono. Kaya salamat sa Panginoon na binigyan tayo ng isang pamilya, mga kapatid. Kasi sa totoo na mahirap din, mga kapatid, na nandun tayo sa joyful, magiging joyful. Di ba? Check ko tayo. Tapos may tanong doon. Mabuti na lang, joyful talaga hanggang sa lahat po tayo. Mga kapatid, that's the spirit. Ang ganda na nangyayari sa church natin. Mga kapatid, ganyan si Brother Joel, nagsusumika, mga gawa ng kanyang PowerPoint. Now, there's something I want you to see here. Kita mo ba? Nung hindi pinapagalitan at pinaparusahan yung mga Israelita, sino humanarap sa Diyos? Sino humanarap sa Diyos? Si Moses ang humanarap sa Diyos. Kahit gaano kasama ang loob ni Moses, humihingi pa rin na kalooban ng Diyos. Ni-reject siya nabalit sa Diyos. Tapos gagawin pa rin yung kalooban ng Diyos. I'm sorry, hindi ko na pasok ko na dito. Doon sa umpisa pa lang ibigay salita sa mga Israelita, magpakita ng ganda. Doon sa kanalupin, Moses sabi, silang na, ang bayan ng Israel na, hindi maniwala sa akin, si Paraon pa kaya? Dati kong tingin sa Diyos, gano'n. Gano'n makikita sa matag ng Lord. Siguro doon, at the back of his mind, sabi niya, ba't ako kung pinili mo? Ang dami-dami naman din pwedeng pilihin mo na silang gawin mo. Kung mag-deliver sa Israel, ba't ako kung pinili mo? Diba? Sino gawa ko? Sinabi ko, ginawa ko yung pinapagawa sa akin, kasi re-reject lang ako. Ano ba yung mukha ko ipapakita ni Paraon? Yung pagkakita natin mga kapatid, yung nag-intensify yung demonstration ng power ng Diyos, and all the time, bawat pagkakataon na nire-reject si Moses, ay nire-reject nilang Diyos na hindi nila na... When you reject the servant of God, you reject God. Who sends his servants? So gano'n ang nangyayari, nire-reject nila si Moses, at the same time, nire-reject nilang Diyos, pero hindi sila pinapatawaran ng kaparusahan ng Diyos. Kung nag-intensify pa yung biyaya niya, at pagpapakita ng pagmamahal niya sa kanila. Pero ang tanong, anong gawin yan? Meron tayong manalangin ng mga Israelita para kay Moses. Sa mga nalog nila, para kayo sila manalangin. Pero tayo pwede na tuloy ngayon. Ang ikot intercede ko niyo. But we will intercede ko niyo. Eh kung walang intercession, hindi nangyayari maganda. Paano pa kayo kung ano yung kapatid? Leo, hindi na nakalimutan. Salamat sa prayer. Pero, hinili ko sana lang. Kung lahat kayo ay mag-intercede para bigyan ng pagkasan, bigay pa ng Diyos, may gilwa, sa mas malalim na unayan, at pag-aalin sa ating pangkapangyarihan, na ating matipid ng lahat, mga kapatid. Kung hindi nyo ako in-intercede sa Diyos, ay hindi mga bilagro o biyaya na tayo pinapagal. Paano pa kaya? Hallelujah! Amen! Praise the Lord! Ang marami na po tayo hindi naanan. Tama! Nagtiwa ko ng Diyos, mga kapatid. Nagpalit. Kasi yun yung dapat natin makita kung tayo pumunta doon sa Pillar of Fire. Kung bakit wala na yung Pillar of Fire and Pillar of Blood.
na sana dapat yun. Sinisip na kasi ano eh. Tayo ko na, mga kapatid. Makikita natin, balik ko lang yung tiller part doon na mas dapat kailangan nila. Bakit? To just give you a preview. Yung kanilang pag-cross sa Jordan ay panahon ng tagtuna ng yelo. Makisipin niyo, walang yelo doon sa Israel meron doon sa northern side. So, tagtunaw yung mga kapatid, normally, 3 to 10 feet yung lalim ng ilog. Pero pag gano'n mga kapatid na tagtunaw, napakalakas yung kausos kasi sila ay nasa baba. Tandaan ko natin yung Adam ay nasa northern side taas. Kung saan doon pinahinto ng Diyos yung tubig. Kaya bilang pa, hindi na ako. Para makita nyo na kayo ano. Pangyayari na kapatid. So nandito sila, nandito yung Adam. Mga more or less 25 kilometers ang layo sila. Ganun na lang. At yung dawasos ng tubig, napakalakas. Normally, pag tinignan mo yung box, mga kapatid, medyo elevated dapat. Tapos tubig, elevated version yung box. Pero pagdating mga kapatid ng tagtunaw, yung box nandun ang lalim tubig. So, isipin ninyo, ganun kalalim na yung cross nila. So, walang paraan para makross nila yun. Walang kaparaanan ng tao para makross nila. Yan ang una. Pangalawa, yung umito yung tubig doon. Walang tumalay. Isa yan, mga kapatid. Pangatlo ulit ay doon sila sa diagram. Pang-apat, mga kapatid, meron na bang 7 days ito? Wala pa. Kung nandito lang mga kapatid ay yung apat na nag-ibig ng apat. Mga kapatid. At noong ang paa nila ay nag-touch doon sa tubig, nag-touch pa lang. Nag-touch pa lang yung paa, mga kapatid ng Kristo sa tubig, kuminto na agad. Doon sa Adam, yung tubig mga kapatid. Then sila ay pinamulot ng 12 bato at sila ay nag-impact sa linggal pag-cross nila. Yun ang natin pigil. Next week, i-discuss natin ito mga kapatid, isa-isa rin natin ano yung biyaya ng Lord na para sa atin sa panahon natin pinagbibilangan. At may pagtuturo din doon kung paano tayo kikilo sa panahon natin pinagbibilangan. Kaya tayo kamay lahat, mga kapatid, sinasanya sa lakas ako. Parang gusto ko sa mga ituloy, ang ganda kasi yan doon. At bakit nabit dalawa sa panahon ni Moses, yung pinadalang Israel, pero sa panahon ni Joshua, bakit dalawa na? So there are so many symbolism here at so many shadows here kung ginagawa natin sa panahon natin pinagbibilangan. Tayo mga manalangin, Panginoon, salamat po sa biyaya mo, salamat po sa iyong mga salita. Nag-aabang na po kami doon sa Arkas Salam. Di na, Panginoon, nag-ilog mo talaga. Dahil mo, Diyos, na itong umagang ito, may bagay po kaming nakita. Sa yung nakita po namin, Lord God, na maitanim na dito sa aming mga puso. Para pagdating namin next week, Lord God, kaya na yun, ay makikita po natin ang kahalagaan kasi namin dinalaki ito. At makikita rin namin ang kabuuan ng larawan next week. Salamat na Diyos, at parayo po lahat. Ang first day ko, parayo po ang mga kapatira, Lord God, na nagsusumikap, Panginoon, na ikaw ay paglingkuran sa gitna ng napakaraming pagsubok na nangyayari sa kanilang buhay. Kaya mo, Diyos, na mga pagsubok na ito ay mapalitan ng pagpapala. Pagpapala na magsasabing, narito ako anak. Hindi ka salabayan, hindi kita iwanan. Patuloy ka lamang magpalakas. Patuloy ka lamang na magpakatapan. Dahil pag nagawa mo ang aking iniwanan na salita para sa iyo, ay pagpapalain kita. Bibigyan kita ng magandang kawakasan. Sa lahat ng dako na yung pupuntahan, hanggang ikaw ay nabubuhay sa mundo ito. Amen. Iyon po ang in-expect namin, Panginoon. Kaya salamat sa pag-gabay mo sa amin. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo sa amin, Lord God. Kaya mo lamang, Lord God, na sa oras na ito, ang aming mga puso, Lord God, ay matahi sa puso ng aming Panginoong Kristo Jesus. Upang sa lahat ng pagkakataon, magnanasa ang aming puso na gawin ang kanyang kalooban. Ito po ang aming samot dalangin, itinatas po namin ang buong ingat sa iyo. Sa pangalan po ng Panginoong Kristo Jesus, lahat ng mga banal ay magsabi ng Amen. At Amen. Para po natin ang Panginoon.
Praise the Lord for the next meeting. That's the waiting for the king. Ayun Axmald.
ng mga kapatid. Bago natin ibigay sa ating mga kapatid. Ngayon, ulitin natin yung malahan yung pagpapasalamat. Thank you.
po at manalangin. Kami ng Diyos muli, papasalamat kami, Panginoon. At kami inawit, Panginoon. Walang hanggang pasalamat, Panginoon. Salamat. At muli kami nakapaglingkod sa iyo, Panginoon. Salamat sa umagang ito, Panginoon. Na dinala mo kaming lahat, Panginoon, ng payapa at ligtas. Lord, salamat sa mensahe, Panginoon. Simula pa kanina sa aming Bible teaching ng aming mahal na kapatid hanggang sa pangaral ng aming mahal na pastor. Pinagpala mo na kami, Panginoon. Lord, salamat sa mga ginagamit mo, Panginoon. Nawa, ang bawat salita na aming narinig ay hindi lamang ito isang salita na lumabas sa bibig ng aming mga kapatid bagkus, Panginoon. Ito ay dalahin mo sa aming mga isip at mahulog sa aming mga puso. At magsilbing buhay na kapahayagan, Panginoon, upang ito ay aming maipamuhay. Lord God, napakaganda ng pangaral ng aming mahal na pastor. Ito ay binabalik-balikan ko at binabasa ko itong Diyos mo nito, Panginoon. Ako ay naluluha, Panginoon. Pag binabasa ko ito, napakarami ng pagsubok na dinaanan. Subalit maraming pagpapalang binigay. Lord God, nawa dalahin mo lang sa puso, Panginoon. Ang bagay na ito, Lord. Salamat, Panginoon, may hiningan pa kami ng buhay. Yes, Lord. Napapaglingkuran ka namin. Yes, Lord. Batid po, Panginoon, napakarami ng balakid sa paglilingkod namin sa iyo. Katulad na sinabi ng aming mahal na pastor. Sa aming mga hanap buhay, sa aming mga trabaho, nakakasalamuhan namin ay mga hindi pananampalataya. At kung kami ay madadala ng kanilang mga pananalita, ng kanilang mga kilos, O Lord, salamat. Ibinubukod po kami sa kanila. At nakikita nila ang pagkakaiba namin sa kanila. O Lord, salamat sa iyo, Panginoon. Patuloy mo kami ginagay. Patuloy ka nagtitiwala sa amin. At sinasabi mo, anak, kaya mo yan. O Lord, napakarami ng pagsubok sa aming buhay. Kung kami ay hindi kagamit sa iyo, Panginoon, at hindi mo rin kami kakapitan, baka kami ay nilaglag na, Panginoon. Subalit, batid namin na sinabi mo na sa huling panahon, darating ang pagdiliglig. Tama. Hindi para sa iyo ay bibitaw. Oh, hallelujah. Oh Lord God, salamat, hindi kami bumibitaw sa iyo, Panginoon. At ipinapakita lamang na kami ay matatag na kumakapit sa iyo. At ikaw ang higit na matatag na humahawak sa amin. Panginoon, pagpanahin mo ang mga ginamit mo sa araw na ito. Ang aming music ministry, ang aming MC, song leader, ang aming teacher, higit sa lahat ang aming mahal na pastor. Na patuloy mo siyang ginagabayan, Panginoon. Patuloy na kami pinapakain ng iyong salita. Lord God, patuloy mo yung bigay ang kanyang nakakasan. Patuloy na, hindi nga ng buhay, huwag mo siyang pabayaan, Panginoon, ang karoon ng katandaman. At batid ko, Panginoon, kasama panalangin ko, umaga, pinapanalangin ko, sana ang aming mahal na pastor ay magpagkakapa at magpagkakapa niya namin. Sapagkat nakikita ko, Panginoon, sa aking sarili, Panginoon, wala pa akong karunungan, wala akong alam sa akong ordinary mananampalataya na walang alam. Sabi mo nga, Panginoon, na kung ikaw ay magpapakapa. Yes, hallelujah. Panginoon, kinakapitan namin ng iyong salita, Panginoon. Huwag mo kami pabayaan na magpakas. Malangit pa rin, Panginoon. Ipaalala sa amin ang iyong salita. Katulad sa iyo, Panginoon, isa kang manlilikha. Bumaba ka rito upang lagi maglingkod sa mga tao na nilikha mo na siyang nagparusa sa iyo. Nagpakababa ka. Ang mga tao na nagbibigay sa iyo ng sakit sa iyong katawan na sa isang pitik lang ng iyong kamay, hindi silang mamatay. Hallelujah! Ni isang salita ay walang lumabas sa iyong bibig. Salamat, Panginoon. Kung ginawa mo yun, wala kami. Tama. Oh Hallelujah. Lord God, kailangan namin, Panginoon, na
Patuloy ka kumilos sa aming gawain, Panginoon. At ganoon din, Panginoon, sa aming pansamantalang pag-iwalay. Gabayan mo kami, Panginoon. Yes, Lord. Ano na yan? Dalahin mo kami ng payapa at ligtas sa aming mga pansamantalang tirahan. Salamat po. Sapagkat kami ay namamasya lamang sa sanlibutan na ito. Ang aming Panginoon. Tama. Lord, muli, nagpapasalamat kaming muli, Panginoon, sa iyo. Walang hanggang pasasalamat, Panginoon. Hindi kaya bigkasin ang aming mga pananalita at hindi maabot ng aming kaisipan ng iyong kadakilaan. Muli, Lord, mapasayo po ang walang hanggang papuri sa pagtangi at mga pangyarihang pangalan ng aming Panginoon Kristo Jesus. Ito po ang aming samot dalangin. Lahat ng banal, magsabi ng Amen. Amen.